Sabihin yan, wala ring problema siguro sa'yo kung ikaw ay pinagtatawanan ng mga kababayan natin. Senador ka, pero pinagtatawanan ka. Kung ano-ano ang bansag sa'yo, bobo, walang kwenta, walang nagagawa sa Senado. Pabigat sa kaban ng taong bayan dahil sumisweldo ka. Sa tingin ko hindi naman 'to bago dahil ang sabi nga dati nito si Mr. Padilla, kahit daw sunugin ang katawan niya ay mangangamoy Duterte daw talaga siya. Isa lang ang ibig sabihin nito, na wala ka talagang sariling kaisipan, hindi ka talaga naging senador dahil may abilidad ka, may talino ka, may kakayahan ka. Hindi, talagang sumandal ka, inamin mo na um, sumandal ka sa mga Duterte at ginamit mo ang mga DDS. Sino bang nagdurusa ngayon? Mga kababayan natin na karamihan sa tingin ko ay mga DDS dahil sa mga walang kwentang trabaho niyo, Mr. Padilla. Yung bansag daw sa kanya na tuta nga ng mga Duterte, tanggap niya na daw iyon. Wala daw problema na tawagin siya ng mga kritiko niya bilang tuta ni dating Pangulong Duterte. Sabihin niyo na ho ang gusto niyo sabihin, pero andun ho ako sa mundo noong panahon ni Digong nagkaroon ng pag-asa. Talaga, nagkaroon ng pag-asa para makapwesto ka. Yun ata yun. Pero sa tingin mo, yung totoo binigyan niyo ba ng pag-asa ang taong bayan, ang ating bansa? Hindi. Puro kahihiyan ang binigay niyo sa ating bansa. Tignan niyo naman yung iniidolo niyo na andun sa ICC. At sa tingin niyo, hindi kahihiyan yan ng ating bansa. Natural kahihiyan. Ako, sasabihin nila, eto si Senator, masyado itong tuta ni Duterte, sabihin niyo na kung ano daw ang gusto niyo sabihin. O, yun. Pwede talaga yun. Dahil may karapatan ang taong bayan na i-criticize kayo. Lalo ka na po, Mr. Padilla.